Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa Nine Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3671. Makalipas ang 10 segundo, nang mawala ang usok, nakita si Robert na nakatayo na may mapula ang mukha. Mukha siyang magulo sa halos sunog niyang damit. Gayunpaman, ang mga mata ni Robert ay hindi nagpakita ng kaunting gulat. Sa halip, malamig at ganid ang itsura ng kanyang mukha. Si Cheryl at ang iba pang mga dragon na elite ay tuwang-tuwa. Tila walang pagtatanggol si Robert laban sa Dragon Flame mula sa Empress. Tila ang angkan ng dragon ay nakatakdang manalo sa labanan. Dagandong, dagandong, dagandong. Nasa sabik, maraming Dragon Elite ang naglabas ng kanilang lakas at sumabak sa grupo ng Heavenly Alliance. Ang Dragon Clan ay mas marami, at ang Heaven and Earth Formation sa isla ay nawasak. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, ang Heavenly Alliance ang may kapangyarihan. Gayunpaman, napakalakas ng moral ng mga Dragon Elite kaya hindi sila napigilan ng Heavenly Alliance. Nagmamadaling inutusan ng iba't ibang sect masters mula sa Heavenly Alliance ang kanilang mga nasasakupan na bumuo ng formation sa pagtatangkang pigilan ang mga pag-atake ng mga Dragon Elite. Gayunpaman, ang mga Dragon Elite ay dinurog ito ng walang kahirap-hirap sa sandaling nabuo ang Pormasayon. Arg! Para sa isang sandali, mayroong patuloy na hiyawan ng paghihirap mula sa pulutong ng Heavenly Alliance. Inatake sila ng mga Dragon Elite. Isa-isa silang bumagsak sa mga pool ng dugo. Marami sa mga elite ng Heavenly Alliance ang nawala ng lakas ng loob na magpatuloy sa pakikipaglaban dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, at nagsimula silang umatras. Kasabay nito, ang iba't ibang mga master ng sekta ay patuloy na sumigaw kay Robert para sa mga tagubilin. Iyong kagalang-galang na Divine Lord, hindi na kami makakatagal. Divine Lord, atras na lang ba tayo? Ang mga boses na nagsusulong para sa pag-urong ay patuloy na dumating, at ang mukha ni Robert ay malungkot. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Nagmura at umungal si Robert. Panipi, manahimik kayong lahat. Kailangan nating manalo sa laban na ito. Hindi ako magpapakita ng awa sa sinumang. Maglakas loob na umatras. Pagkatapos, napaatras si Robert at sumigaw, nasaan ang siyam na santong orakulo? Lumakas ang mga alon ng aura, at maya-maya, 8 kaakit-akit na figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Lahat sila ay maayos, maganda, at may transcendent na aura. Sila ay sina Zinnia, Yenny, at ang iba pang miyembro ng siyam na santong orakulo. Noong naglalaban ang Heavenly Alliance at ang Dragon Clan, ang 8 na Saint Oracle ay tumatakbo sa labas ng larangan ng digmaan. Wala silang balak na sumali sa labanan. Hindi sila makagalaw dahil alam nilang malapit ang Green Dragon Clan at Daryl. Napagpasyahan nilang magpapakita sila at kumilos na parang bahagi sila ng labanan kapag malapit nang matapos ang laban. Hindi nila inaasahan na utusan sila ni Robert na magpakita sa kritikal na sandali. Siyam na santong orakulo. Huminga ng malalim si Robert at malamig na sinabi, napakahalaga ng labanang ito. Kailangan mong gawin ang lahat. Dapat mo akong tulungang supilan ang angkan ng Green Dragon, anuman ang halaga. Kung hindi, sasabihin ko sa siyam na langit na emperador na hindi ka masyadong nakilahok sa labanan. Pagbabanta ni Robert sa matatag na tono. Nagulat si Zinnia, Yenny, at ang iba pa nang marinig ang babala ni Robert. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso, at sila ay galit na galit. Nalampasan ni Robert ang linya. Paano niya tayo nababantaan kasama ang siyam na langit na emperador para sa sarili niyang merito? Mga ate, napakagatlabi si Yenny at Bam Ulong, anong gagawin natin? Dapat ba tayong sumali sa labanan? Napakalambot ng kanyang boses kaya ang 8 miyembro lamang ng siyam na santong orakulo ang maririnig. Nagkatinginan si Zinnia at ang iba. Pagkatapos, bamantong hininga si Zinnia at tumugon sa mahinang boses. Mukhang walang katapusan ang usapin. Wala tayong magagawa kundi ang sumama sa labanan at gumawa ng aksyon. Kung hindi, tiyak na masasamahan tayo ni Robert sa kanyang kamahalan. Pagkatapos, lumipad paitaas si Zinnia at dumiretso sa mga dragon sa kalangitan. Kabanata 3672.
Si Yenny at ang iba pang 9 na santong orakulo ay naglabas ng kanilang lakas at lumipat malapit sa likod ni Zinnia. Wala sa 8 na santong orakulo ang gustong kumilos, ngunit wala silang pagpipilian. Mas mataas ang katayuan ni Robert kaysa sa kanila. Maaakusahan sila ng pagtataksil sa makajos na rehiyon kung susuwayin nila ang kanyang utos. Nakita ng halos 1,000 dragon sa kalangitan ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo na mabilis. Nasumugod sa kanila, sila ay umungal at naglabas ng kanilang lakas upang labanan sila ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng nasa Heavenly Alliance ay nanginig. Maraming lalaki ang naakit sa mapang-akit na tanawin. Ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo ay nakikipaglaban sa mga dragon sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanilang mga figure ay tumaas at lumubog. Ang kanilang matikas na mga figure ay lumabas at mukhang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo ay napakalakas, ngunit nabigo silang ibalik ang takbo ng labanan laban sa halos 1,000 dragon. Pagkatapos ng lahat, ang Green Dragon ang pinuno ng 4 na likas na hayop. Ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo ay may kakayahang humarap sa ilang dragon. Gayunpaman, mas mababa sila laban sa halos 1,000 dragon, ito ay imposible lamang. Sa isang kisap mata, 2 minuto ang lumipas. Ganap na pinigilan ng mga dragon ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo, mukha silang mapotla at malapit ng mamatay. Siyempre, hindi napagod ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo. Alam nila na hinding-hindi sila mananalo sa laban. Maingat na pinapanatili nila ang kanilang lakas dahil nilayon lang nilang gumawa ng isang aksyon bago si Robert. Naikuyong ni Robert ang kanyang mga kamao nang makita ang natalong labanan, patuloy na namumuo ang galit sa kanya. Ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo ay talagang nasa panig ng Green Dragon Clan. Bilang sugo ng makajos na rehiyon, si Robert ay mapagmasid at nagbigay pansin sa detalye. Masasabi niya sa isang sulyap na ang 8 miyembro ng 9 na santong orakulo ay hindi nagpakita ng kanilang buong potensyal. Robert, nang inis na inis si Robert, tumili si Shandy at sinumbong si Robert. Nilinaw niya ito kay Robert. Talagang matatalo ka sa labanang ito. Kahit na sa tulong ng 9 na santong orakulo, hindi mo mababago ang katotohanan iyon. Go to hell! Itinaas ni Shandy ang kamay at pinalo ng palad ang dibdib ni Robert. Tila magaan ang hampas ng palad, ngunit sa katunayan, ito ay kasing bilis ng kidlat. Sa sobrang lakas ng hampas ng palad, napunit ang hangin sa paligid ni Robert. Nakakakilabot panoorin. Maraming tao mula sa Heavenly Alliance ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon at hindi napigil ang mapasigaw. Divine Lord, mag-ingat ka. Banal na Panginoon. Hindi nagpanik si Robert, kahit narinig niya ang kanilang mga iyak. Sa halip, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Empress. Nang tatama na sa kanya ang hampas ng palad, huminga ng malalim si Robert at sumigaw, kung ayaw mong masaktan ang kapatid mo, itigil mo agad ang ginagawa mo. Hindi siya maingay, pero maririnig siya ni Shandy. Ano? Nagulat si Shandy. Napaatras siya at biglang binawi ang palad, hindi makapaniwalang nakatingin kay Robert. Ano ang sinabi mo? Napangiti si Robert pero hindi agad nakasagot. Sa sumunod na segundo, sumigaw. Siya mula sa malayo, Caden, ipasok mo ang aming hostage. May halong pagtatagumpay at pagmamataas ang mukha ni Robert. Pagkatapos, sinamahan ni Caden at ng ilang disipulo ng Heaven Alliance ang isang maliit na figure at mabilis na pumasok. Ang marupok na figurang nakatali sa mga lubod ay mukhang mapotla, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kahihiyan at galit. Si Jewel iyon. Si Robert ay isang tusong tao. Alam niyang hindi kayang talunin ng daan-daang libong elite ng Heavenly Alliance ang Green Dragon Clan, kaya sinabihan niya si Caden na kunin si Jewel at manatiling nakatago. Gagamitin niya si Jewel para takutin si Shandy kapag may kailangan. Kinilig si Shandy nang makita si Jewel, natigilan siya. Kabanata 3673. Kasabay nito, ang ibang mga Dragon Elite ay nakatuon ang kanilang atensyon sa lugar na iyon. Ate, sa wakas, nag-react si Shandy. Ang kanyang maselang mukha ay mukhang nag-aalala at nababagabag habang sinasabi niya, kumusta ka? Natakot si Shandy. Nakita niyang nakatali si Jewel, at parang namumutla at nanghihina. Ito ay maliwanag na siya ay nagdusa ng maraming
Bukod doon, may ilang trap dragon thorn sa kanyang likod. Anong nangyari? Di ba kasama niya ang pamilya Carter? Paano siya nahulog sa mga kamay ni Robert? Ate, nahiya si Jewel nang makita niya si Shandy. Patuloy ang pag-agos ng luha. Sa kanyang mukha habang umiiyak, humihingi talaga ako ng tawad. Lahat ng iyon ay dahil sa akin, niloko ako ni Robert. Iwanan niyo na lang ako. Mahina ang boses ni Jewel dahil nililimitahan ng trap dragon thorns ang kanyang kapangyarihan, wala siyang lakas na magsalita. Nagalit si Shandy, Cheryl, at ang iba pang dragon elites. Pinandilatan nila si Robert, lalo na si Shandy nanginginig siya sa galit. Masyadong kasuklam-suklam si Robert. Nakuha niya ang kapatid ko. Hindi nakakagulat na natagpuan niya ang legendary Island of Dragons. Napaisip si Shandy at sinigawan si Jewel, ate, huwag kang matakot. Nandito ako, huwag kang matakot. Kahit na si Jewel ay bahagyang dapat sisihin sa insidente noong araw na iyon, siya ay bata at walang muwang. Hindi nakakagulat na mahulog siya sa bitag ni Robert. Sobrang pinahahalagahan ni Shandy si Jewel. Kaya hindi niya nagawang sisihin si Jewel. Nadurog ang puso niya at nahihirapang makita si Jewel na napakahina at mahina. Kasabay nito, hindi napigilan ni Cheryl, Loki, at ng iba pang dragon elites na pag-alitan si Robert. Bitawan mo na ang kamahalan. Kasuklam-suklam at walang hiya. Ang lakas ng loob mong lokohin ang kapatid ng Empress. Pakawalan mo siya. Nakatayo doon si Robert at mahinahong tinanggap ang mga pasaway ng Dragon Clan. Shandy. Pagkatapos, gamulong ang mga labi ni Robert sa kakaibang ngiti habang nakatingin kay Shandy. Tapos, sabi niya, hindi na ako magsasalita ng masyadong kalokohan. Nakita mo na ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon. Tumigil ka kaagad. Kung hindi, utos ko, mawawalan ng buhay ang nakababatang kapatid mo. Sunod-sunod na komandat si Robert kay Kaden. Naintindihan ni Kaden ang ibig sabihin nito. Agad siyang bumunot ng mahabang espada, inilagay sa leeg ni Jewel, at sumigaw, tumigil ka. Kung hindi, puputulan ko agad ang lalamunan niya. Nagliwanag ang mga mata ni Kaden sa pananabik ng magbigay ng babala. Iyon ang sandali upang matukoy ang kanilang tagumpay o kabiguan. Kung maaari nilang pilitin ang Dragon Clan na sumuko, sila ang magiging bayani. Tumigil ka. Walang pagdadalawang isip na deklara ni Shandy. Kinagat niya ang kanyang labi at malakas na sinabi, tumigil kayo. Malamig na tiningnan ni Shandy si Robert, gusto siyang putulin, ngunit nagpigil ito. Si Jewel ay nakababatang kapatid ni Shandy, paano hinayaan ni Shandy na magdusa si Jewel? Nakita ni Shandy na malapit sa leeg ni Jewel ang mahabang espada ni Kaden. Patay si Jewel kung utos ni Robert. 1. Ang lahat ng mga elite ng dragon ay tumigil sa pag-atake. Maging ang mga higanteng dragon sa langit ay dumaong at nagpalit anyo pabalik sa kanilang mga anyong tao. Sina Cheryl, Loki, at ang iba pang mga elite ng dragon ay tumitig kay Robert, sila ay galit na galit. Malinaw na nanalo ang Dragon Clan, ngunit nahawakan ni Robert ang kapatid ng Empress at ginamit ito para ibalik ang takbo. Ang Dragon Clan ay ayaw tumanggap ng pagkatalo. Kabanata 3694. Robert. Malungkot ang maselang mukha ni Shandy, hinailan niya ng mahigpit si Robert at sinabing, pakawalan niyo na siya ngayon din. Napangisi si Robert, parang nang-aasar ang mga mata niya kay Shandy. Mahal na Empress, hindi mo kailangang masyadong mabahala. Hindi ko siya sasaktan basta makinig ka sa akin. Pagkatapos, mukhang seryoso si Robert at sinabing, ikaw at ang lahat ng iyong mga subordinate mula sa Dragon Clan ay dapat sumuko kaagad at mangako ng katapatan sa makajos na rehiyon magpakailanman. Matibay at hindi mapag-aalinlangan ang utos ni Robert. Nagulat si Shandy, Cheryl, at ang mga nakapaligid na Dragon Elite nang marinig ang utos. Tumaas ang kanilang galit. Mainit ang ulo ni Loki. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Tahimik. Saglit, tumahimik ang buong legendary Island of Dragons, parang pin-drop na katahimikan. Lahat ng tao mula sa Heavenly Alliance at mga makapangyarihang Dragon Elite ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Shandy, inaabangan ang kanyang sagot, lalo na ang mga sektang pinuno na iyon. Sila ay hindi maipaliwanag na nasa sabik, nakatingin sila kay Robert at hinahangaan siya. Gaya ng inaasahan ng banal na Panginoon,
maaari niyang baligtarin ang sitwasyon sa isang kisap mata. Kung sumuko ang Empress ng Dragon Clan, nangako ang Divine Lord na lahat ng sekta na kasali sa labanan ay makakakuha ng Dragon Enchanted Beast. Ang lahat ay mas nasasabik na isipin ang tungkol sa mga Dragon Enchanted Beast. Robert, sa wakas, nag-react si Shandy. Ang kanyang magandang mukha ay tila walang kibo. Tumingin siya kay Robert at walang pakialam na sinabi, "Alam mo ang tungkol sa lakas ng Heavenly Alliance na mas mahusay kaysa sa akin. Mukhang tiyak na buburahin ng mga nasasakupan mo ang lahat ng kalaban sa loob lamang ng isang oras. Tayo'y magpalitan ng mga pahayag. Papakawalan ninyo ang kapatid kong babae, at hahayaan ko kayong umalis ng maalamat na isla ng mga dragon ng ligtas." Matigas ang mga mata ni Shandy nang mag-alok siya ng mga tuntunin. Ang angka ng Green Dragon ay nasa loob ng 10,000 taon, at hindi nila kailanman iniyuko ang kanilang ulo sa anumang puwersa. Paano kaya sila sumuko sa rehiyon ng Diyos? Pagkatapos, sunod-sunod na tumango si Cheryl at ang mga Dragon Elite. Oo, papakawalan ang inyong kamahalan. Kung hindi, hindi ka aalis dito ng buhay. Ang lakas ng loob ng walang kwentang general na ito na takutin ang ating Empress. Bitawan mo ang kamahalan. Ang lahat ng mga elite ng dragon ay sumigaw, na nagdulot ng mga ingay na nakakasira ng langit. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Robert at nakangiting tumingin kay Shandy. Empress, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makipag-ayos sa akin? Ang makadiyos na rehiyon ay itinataguyod ang makalangit na paraan at pinamamahalaan ang buong mundo, naganap na naaayon sa makalangit na paraan. Kapag sumuko na ang angka ng Green Dragon, ang iyong katayuan at pagkakakilanlan ay manatili, kaya bakit mag-abala na maging matyaga? At saka, ang buhay ng kapatid mo ay ang naisip ko. Kung wala kang pakialam sa buhay o kamatayan niya, may pahintulot kang lumingon. Seryoso ang itsura ni Robert, ngunit sa loob-loob niya ay medyo nag-aalala siya. Asterisk ng ina, magulo, kung hindi susuko si Shandy. Eldest sister, biglang nabalisa si Jewel at sumigaw kay Shandy. Paumanhin, kung hindi ako naniwala sa kanya ng walang ingat, hindi niya makikita ang lokasyon ng Legendary Island of Dragons kasama ng mga tao mula sa Heavenly Alliance. Nagkamali ako na inilantad ang aming lokasyon. Kung gusto niya akong patayin, hayaan mo siyang gawin iyon. Ako ang naging sanhi ng pangyayaring ito, at pananagutan ko ito. Sa anumang kaso, ang Dragon Clan ay hindi maaaring sumuko. Nang matapos niya ang kanyang huling pangungusap, napaluha si Jewel, puno ng galit ang kanyang mga mata. Nag-aatubili pa rin siya at nagmamatigas. Inaasahan niyang makitang ligtas si Daryl sa pag-uwi, kaya naisip niyang sayang mamatay ng ganoon. Kabanata 3695. Nalungkot si Shandy nang marinig ang sigaw ni Jewel, napakagatlabi siya na halos magdugo. Ang patago at maikling ekspresyon sa kanyang maselang mukha ay patuloy na nagbabago habang siya ay nahatak sa isang dilema. Nag-atubili si Shandy na sumuko sa rehiyon ng Diyos. Gayunpaman, kung hindi siya sumang-ayon, ang kanyang kapatid na babae ay mamamatay ng kaunos-lunos na sisiraan siya ng ulo. Mabuti, nawalan ng pasensya si Robert nang mapansin niyang nag-aatubili si Shandy na magdesisyon. Marahan niyang sinabi, parang hindi ka na magko-compromise. So, wala na akong sasabihin. Itinaas ni Robert ang kamay kay Caden. Kanina pa niya pastahan na hinding-hindi papayag si Shandy na magdusa si Jewel. Kung hindi, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi nagdalawang isip si Caden matapos matanggap ang hudyat ni Robert. Hinawakan niya ng mahigpit ang longsword at akmang laslasin ang lalamunan ni Jewel. Falem, ate, mapait tumawa si Jewel bago tumingin kay Shandy at sinabing, "Thank you for taking care of me all these years." Pagkatapos, sumulyap si Jewel sa langit at bumulong sa sarili. Ginoong Daryl, magkikita pa tayo sa susunod nating buhay. Kumapit ka lang. Nanginginig at napasigaw si Shandy nang malapit nang bumaon ang espada sa balat ni Jewel. Huminga siya ng malalim at tumingin. Kay Robert, "Okay, promise ko sa'yo yan." Parang naubos lahat ng lakas ni Shandy para lang sabihin iyon. Makikita sa kanyang maselang mukha kung gaano siya kawalang depensa. Hindi niya gustong sumuko sa rehiyon ng Diyos, ngunit ayaw niyang makitang mamatay ang kanyang kapatid sa harap niya. Mabilis na napatigil si Caden matapos niyang marinig ang tugon ni Shandy. Si Jewel, Cheryl,
at ang iba pang Dragon Elites ay natigilan lahat. Mahal na kamahalan. Makalipas ang ilang segundo, humakbang si Loki at masiglang nagsalita kay Shandy, hindi kami papayag dyan. Tumunog din ang mga elite ng dragon sa paligid. Oo, ang angkan ng Green Dragon ay nagtiis ng napakaraming kahihiyan sa loob ng maraming taon para lang lumayo sa rehiyon ng Diyos. Paano tayo susuko ngayon sa rehiyon ng Diyos? Oo, kung ganoon, ang mga ninuno natin na namatay ng trahedya sa kamay ng rehiyon ng Diyos ay namatay ng walang kabuluhan, hindi ba? Pakiusap muli, kamahalan. Maraming dragon na elite ang nabalisa. Tumahimik ka. Nanginginig si Shandy habang lumilingon sa paligid at napabulalas. Dapat ba akong tumahimik na lang at panuurin ang aking kapatid na mamamatay sa trahedya? Biglang natahimik si Loki at ang iba pang dragon elites. Sabay na hindi nila maiwasang mapatingin kay Jewel. Sa katunayan, kung tumanggi silang tanggapin ang mga tuntunin, si Jewel ay mamamatay na puputulan nila ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Isang bahagyang ngiti ang ipinakita ni Robert, hindi maipaliwanag na nasasabik siya sa mga nangyari. Ayos. Pumayag talaga si Shandy. Nang pagbabantaan ni Robert si Shandy sa buhay ni Jewel, hindi siya sigurado kung gagana ito dahil alam niyang mayabang ang Dragon Clan at mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sumuko. Kung hindi, hindi na sana sila umalis sa rehiyon ng Diyos. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Shandy na sumuko sa rehiyon ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ni Jewel. Tuwang-tuwa si Robert. Nakagawa ako ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng pagsupil sa angkan ng Green Dragon, at naniniwala ako na tiyak na gagantimpalaan ako ng 9 na langit na emperador. Napaisip si Robert at tumingin kay Shandy na may kumikinang na mukha. Pinalakpakan niya ang desisyon nito. Panipi, ayos. Ngayong sumuko ka na, ang legendary Island of Dragons ay nakatakas mula sa kalagayan ng digmaan. Well, ngayon ay maaari kang manampa. Nag-alinlangan si Shandy, ngunit dahan-dahan siyang naglakad pasulong, nakaharap sa direksyon ng rehiyon ng Diyos. Sinabi niya, ako, si Shandy, ang pinuno ng angkan ng Green Dragon, ay nanunumpa na mula sa oras na ito, ang angkan ng Green Dragon ay magiging tapat sa rehiyon ng Diyos. Kung lalabag tayo sa ating panunumpa, tayo ay parurusahan ng kulog. Kabanata 3696. Nawala na lahat ng yabang ni Shandy at seryoso siya sa sinabi niya. Wala siyang choice kundi sumuko dahil nasa kamay ni Robert ang buhay ng kanyang kapatid. Higit pa rito, ang lokasyon ng The Legendary Island of Dragons ay nalantad, kaya kahit na tumanggi siya sa kahilingan ni Robert at patuloy na makipaglaban sa kanya, magiging mahirap para sa angkan ng Green Dragon na magkaroon ng isang mapayapang buhay sa hinaharap, anuman ang kahihinatnan. Hinding-hindi hahayaan ng makadiyos na rehiyon na dumausdas ng ganoon kadali ang bagay. Tuwang-tuwa ang lahat mula sa Heavenly Alliance. Gumana ito, sumuko na ang angkan ng Green Dragon. Hindi bababa sa inaasahan ko mula sa isang banal na Panginoon. Si Loki at Cheryl, pati na rin ang iba pang miyembro ng Dragon Clan, ay mukhang malungkot at nalulungkot. Nang mga sandaling iyon, nanginginig si Jewel at isang buong bag ng halo-halong damdamin. Sinisi niya ang sarili sa paniniwala sa mga salita ni Robert. Kung hindi, ang angkan ng Green Dragon ay hindi na kailangang sumuko sa makadiyos na rehiyon. Shandy. Tumingin si Jewel kay Shandy at may gustong sabihin na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nakaimik. Kasabay nito, bahagyang bumantong hininga ang mga santong orakulo sa malapit. Hindi sumagi sa isip nila na papayag si Shandy na sumuko. Siguro ito ay para sa pinakamahusay, dahil magkakaroon ng mas kaunting salungatan sa pagitan ng Green Dragon Clan at ng makadiyos na rehiyon dahil isa sa kanila ang sumuko. Magaling, napakagaling. Todo ngiti at puno ng lakas si Robert. Tumanggaw siya kay Shandy at sinabing, simula ngayon, ituring na natin na para tayong isang pamilya. Pagkatapos, sinenyasan niya si Caden na pakawalan si Jewel. Shandy, mabilis na lumapit si Jewel kay Shandy nang makalaya ito at humagulgol ng malakas. Ako'y humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko lahat kung bakit kailangang sumuko ang Green Dragon, nakakaawa siyang makitang umiiyak ng ganoon. Niyakap ni Shandy si Jewel at pilit na inaaliw. Ayos lang iyon. Hindi mo iyon kasalanan. Baka ito na talaga ang kapalaran ng Green Dragon Clan. Naging malungkot ang kapaligiran ng magkayakap ng mahigpit ang magkapatid. Sa kaibahan,
ang mga miyembro ng Heavenly Alliance ay malakas na nagsisigawan. Si Kaidan ay lumuhad sa harap ni Robert na tuwang-tuwa, at sa isang malakas na boses, sinabi, lahat ay sambahin ang ating makapangyarihang banal na pinuno. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na paggalang. Si Robert ay nag-iisang tumalon sa legendary Island of Dragons at pinilit silang sumuko. Walang sinuman sa siyam na kontinente ang maihahambing sa kanya sa strategic planning. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng Heavenly Alliance ay lumuhad sa lupa at sumigaw, lahat ay sambahin ang ating makapangyarihang banal na pinuno. Ang kanilang mga hiyawan ay kumalat sa buong isla at umalangaw sa kalangitan. Ikinaway ni Robert ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, bumangon kayong lahat. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa mga santong orakulo ng malamig at sumigaw, kayong mga lalaki, iligpit niyo silang lahat. Nagulat si Zinnia, Yenny, at ang iba pang mga santong orakulo. Bakit sila tatalikuran ni Robert dahil nasakop niya ang angkan ng Green Dragon? Ang mga miyembro ng Heavenly Alliance ay nagulat din, ngunit mabilis nilang ginawa ang utos ni Robert at pinalibutan kaagad ang mga orakulo. Si Robert ay isang banal na Panginoon, at ang kanyang pagsisikap sa pagpilit sa angkan ng Green Dragon na magpasakop ay isang makabuluhang kontribusyon sa makadiyos na rehiyon. Nakuha niya ang paggalang ng lahat. Sa makatuwid, ipapatupad nila ang kanyang mga utos ng walang kondisyon. Hindi sila magdadalawang isip kahit na kailangan nilang harapin ang isa sa kanila. Kabanata 3697. Nag-iba ang ekspresyon ng santong orakulo nang makita nilang lumalapit sa kanila ang mga miyembro ng Heavenly Alliance. Robert, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Zinnia. Palagi siyang prangka at tila hindi natarante kahit na pinalibutan sila ng mga miyembro ng Heavenly Alliance. Sa halip, nagalit siya. Napakasuklam ng Robert na iyon. Ginamit niya tayo para pabagsakin ang angkan ng Green Dragon, at ngayon ay binabalingan niya tayo. Si Yenny at ang iba pang mga santong orakulo ay mariing nakatingin din sa kanya. Natarante rin sina Shandy, Cheryl, at ang iba pang Dragon Warriors sa mga pangyayari. Ano ang nangyayari? Hindi ba't ang santong orakulo ay kasama rin ng Heavenly Alliance? Bakit gustong ibagsak sila ni Robert? Kailangan mo ba talagang magtanong? Alam mo kung ano ang ginawa mo mula nang tumuntong sa islang ito. Ang katotohanan na hindi mo ibinigay ang lahat sa labanan ay sapat na para hatulan ka bilang nagkasala, mahinahong sabi ni Robert. Tapos sumigaw ulit siya, ibaba mo sila. Hindi nais ni Robert na gumawa ng isang kaaway mula sa santong orakulo, ngunit nagkaroon sila ng hindi maaalis na ugnayan kay Daryl at sa pamilyang Carter. Iyon ay magiging lubhang hindi pabor sa Heavenly Alliance na pag-isahin ang mundo ng mga cultivator ng siyam na kontinente sa hinaharap. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na gawin ang desisyong iyon para mapigilan ang mga Saint Oracle na makipagsabwatan sa pamilya Carter. Sa isang iglap, na-activate ng mga miyembro ng Heavenly Alliance ang kanilang panloob na enerhiya at nagmamadaling pumunta sa Santong Orakulo. Mga ate, mukhang walang tiwala sa atin si Robert. Ibig sabihin hindi na natin kailangan pang pigilan ang sarili natin. Galit na sigaw ni Zinnia. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa grupo ng mga kaaway. Tama siya, kasuklam-suklam talaga si Robert. Hindi tayo pwedeng umupo na lang dito, sabi ni Yenny. Pagkatapos, sumugod sila sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng Heavenly Alliance. Ang Santong Orakulo ay kumilos ng maliksi at matikas, ang kanilang bilis ay napakabilis, nakakasilaw sa lahat. Kahit na ang Heavenly Alliance ay may kalamangan sa mga numero sa kanilang panig, hindi pa rin sila katugma para sa 8 Santong Orakulo. Ang mga Dragon Warriors na nanunood mula sa sideline ay may halo-halong damdamin nang makita nila iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Shandy, at seryoso ang mga mata nang tumingin kay Robert. Masyado siyang walang awa. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya ito sa kanyang mga kauri matapos niyang pilitin ang ating angkan na sumuko. Sa hitsura nito, kailangan nating magtiis ng buhay ng pagdurusa mula ngayon. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata, at ang mga miyembro ng Heavenly Alliance ay hindi nagawang masupol ang Santong Orakulo. Ang kanilang mga porma sayon ay nag-ulo din sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Santong Orakulo. Lahat sila ay walang silbi. Nakakunot ang noo ni Robert habang kumukuha ng pinong karayom.
Ang karayom ay may sukat na humigit kumulang 5 sentimetro at bahagyang kumikinang ito ay ang fairy feather needle ng Godly Region. Ito ay ginawa mula sa isang espesyal na buto ng balahibo ng ibon na ginagawa itong halos walang timbang, ngunit ito ay lubos na magpahina sa lakas ng isang tao kung sila ay sinaksak nito. Dahil sa kagaanan nito, maaaring saksakin ng gumagamit ang kanyang kaaway ng maingat na ginagawang imposibleng magbantay laban. Walang pag-aalinlangan na ikinaway ni Robert ang kanyang kamay, at ang fairy feather needles ay bumaril patungo sa likod ng 8 santong orakulo sa puting liwanag. Si Zinnia ang unang nataman. Bahagya siyang nanginig at naramdaman niyang may kung anong bagay. Anong nangyari? Kabanata 3678. Namutla ang mukha ni Zinnia, at agad siyang napuno ng kawalan ng katiyakan. Mabuti naman siya kanina, kaya bakit hindi niya ma-activate ang diwata niyang kaluluwa? Ni hindi siya makatayo dahil pakiramdam niya ay naging jello ang katawan niya. Napangiti si Robert nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Zinnia. Santong orakulong Zinnia, isuko mo ang iyong walang kwentang pakikibaka. Maluwag ang kanyang boses, at may pangungot siya sa kanyang mga mata. Agad naman itong naintindihan ni Zinnia. Sinama niya ito ng tingin at sinabing, ikaw. Pinutol siya ni Robert at sinabing, oo, nasaksak ka ng isang fairy feather needle, ang iyong kaluluwa ng diwata ay kasalukuyang pinipigilan. Hindi mo ito maa-activate ng matagal, kaya, dapat mong talikuran ang iyong mga pakikibaka. Lahat ng santong orakulong ay nagulat at nagalit. Alam nila ang tungkol sa epekto ng fairy feather needle. Kapag nasaksak, mawawalan na sila ng lakas para lumaban. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang isang taga-Diyos na rehiyon ay gagawa ng isang bagay na napakaliit. Robert, nakakahiya. Paano ang isang sugo mula sa rehiyon ng Diyos ay makakagawa ng ganito? Sigaw ni Yenny. Biglang namutla ang kanyang mukha, at nagsimulang manginig. Hindi. Parang nasaksak din ako. Nagbago rin ang mga ekspresyon ng ibang santong orakulong nang magsimula silang manginig. Ito ang fairy feather needle. Tinamaan din ako. Ako rin. Kami ay masyadong pabaya. Pagkatapos, bumagsak silang lahat sa lupa. Ngumiti si Robert at ikinaway ang kanyang kamay. Alisin mo sila. Mabilis na umakyat ang ilang elite ng Heavenly Alliance, ginapos ang 8 santong orakulong, at dinala sila. Tapos na ang lahat. Puting multo ang mga mukha ng mga orakulo habang inabot sila ng kawalan ng pag-asa. Sila ay naging mga bilanggo ni Robert, at isa lamang ang wakas para sa kanila. Samantala, sa Imperial Sky Palace sa Godly Region, ang langit ay lumabo na, at maraming mga demonyo at mga sundalo ang nahulog sa mga pool ng dugo, sunod-sunod. Ang 2 panig ay mahigpit na naglalaban sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Sa nakalipas na 2 araw, ang angkan ng demonyo sa pamumuno ni Daryl ay patuloy na nasawi. Nagsimula sila sa halos 200,000 mandirigma, ngunit wala pang 100,000 ang nananatiling nakatayo pagkatapos ng 2 araw na labanan. Sa panig naman ng Godly Region, mayroon pa ring halos 300,000 sundalo at general kahit marami ang nawala. Sila ay nasa Godly Region, kung tutuusin. Patuloy na dumating ang mga reinforcement mula sa lahat ng direksyon upang suportahan ang Imperial Sky Palace. Walang paraan na mapatay ng mga demonyo ang walang katapusang agos ng mga sundalo at general. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang mga demonyo ay hindi na makapigil. Gayunpaman, iginiit ng White Tiger King at Kalori Phoenix na lumaban hanggang sa wakas sa kanilang mga natitira pang nasasakupan. Alam nilang hindi sila makakaalis sa lugar kung saan sila bunihag kung hindi dahil kay Derry. Siya ang nagbigay sa kanila ng kalayaan. Makatarungan lang na tumulong silang palayain ang kanyang amo, ang Ghost Valley Sage, na ikinulong sa kulungan ng Siyam na Langit na Emperador. Nagpapatuloy ang matinding labanan, at buong tapang na sinugod ni Daryl ang kanyang Heavenly Halberd sa kanyang kamay. Kabanata 3679. Noong panahong iyon, mahigit 12 ng sugat si Daryl sa buong katawan, at ang kanyang damit ay nabahira ng pula ng dugo, na lubhang kalunos-lunos. Sa kanyang harapan, ang mga sundalo ng Siyam na Langit na Emperador ay lumundag na parang tubig, pinalibutan siya mula sa bawat panig. Walang katapusan sa kanila. Makalipas ang 2 araw na pakikipaglaban ay halos maubos ang lakas ni Daryl, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin, hawak ang kanyang huling hininga.
Sa sandaling iyon, maingat na nagmura si Daryl nang makita niyang patuloy na sumusugod sa kanya ang mga sundalo. Naalarma siya at nababalisa. Akala niya ay makakalusot siya para iligtas ang Ghost Valley Sage kapag nakikipaglaban ang mga demonyo sa labas, ngunit hindi sumagi sa isip niya na ang mga reinforcement ng Godly Region ay darating nang. Ganoon kabilis. Inis din si Daryl. 2 araw na ang lumipas, at wala pa rin siyang ideya kung saan ang bilangguan. Siya ay natigil sa Imperial Sky Palace. Sa hindi kalayuan sa kanya, ang White Tiger King, Glory Peacock, Peacock Lilibut, at ang Black Tortoise King ay halos maubos ang kanilang huling bit ng lakas. Namumutla sila, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita pa rin ng determinasyon, hindi sila atras. Sila ay hindi kapani-pani, walang balisa din. Hindi maganda ang katapusan nila kung patuloy na darating ang mga reinforcements. Ang mga demonyo ay nasa dulo ng kanilang mga lubad. Biglang may tumagos na espada sa balikat ni Daryl nang hindi siya nakatingin. Napabuntong hininga siya habang umaagos ang dugo mula sa sugat. Iyong kamahalan, sigaw ng White Tiger King at ng iba pa. Ang White Tiger King ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, sumugod sa kanya, at pinalayas ang mga sundalo. Iyong kamahalan, pipigilan naming sila. Bilasan mo at hanapin ang Ghost Valley Sage. Parang determinado siya nang sabihin iyon. Huminga ng malalim si Daryl, umiling, at sinabing, hindi ako makakapunta. Isang walang utak na paraan iyon. Dahado na ang mga demonyo. Ang mga kawal ng makadiyos na rehiyon ay mas lalong hindi mapipigilan kung aalis siya noon. Lalong nagpanik ang White Tiger King sa kanyang pagtanggi. Huwag mo kaming alalahanin. Go! Muli niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan at sumugod sa mga kalaban. Iyong kamahalan, makinig sa White Tiger King. Pumunta at iligtas ang Ghost Valley Sage. Ipaubaya mo ito sa amin, sigaw ni Glory Phoenix. Sige, sabi ni Daryl sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tumanggaw siya at nagmamadaling lumabas ng battlefield. Tigilan mo siya, utos ng 9 na langit na emperador. Napako ang mga mata niya sa bawat galaw ni Daryl. Ang kanyang maringal na tinig ay sumambulat mula sa itaas ng langit at umalingaw sa hangin. Kaagad, ilang daang sundalo ang sumugod kay Daryl. 8 nanograms nilock ako ng 9 na langit na emperador bilang pantirya nila. Mahihirapan akong makaalis dito, naisip ni Daryl. Duguan ang kanyang mga mata, at mahigpit niyang hinawakan ang Heavenly Halberd sa kanyang kamay. Huwag mong isipin ang tungkol sa pinsala sa kanyang kamahalan sa akin dito. Mabangis na umungal ang haring puting tigre. Lumitaw siya sa harap ni Daryl at humarap sa mga sundalo. Bago iyon, tinulak niya si Daryl at sinabing, "Go." Wala nang oras si Daryl para mag-react bago siya itulak ng White Tiger King 200 metro ang layo. Umakyat ang dugo niya, at nabalot siya ng emosyon nang makita niya ang White Tiger King na napapaligiran ng mga sundalo. Noon pa man ay iniisip niya na ang haring puting tigre ay isang makasariling pinuno, at hindi sumagi sa kanyang isipan na kikilos siya ng buong tapang sa ganoong kritikal na sandali. Ang White Tiger King ay hindi makahanap ng daan palabas bago siya sinaksak ng mahabang espada sa likod. Bumulwak ang kanyang dugo, at sa isang iglap, nabahira ng pula ang kalahati ng kanyang likod. Kabanata 3700. Ang White Tiger King ay nasugatan ng husto, at naubos na niya ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang pag-atake ay nagbigay sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan. Muli siyang nilapitan ng mga sundalo na nakataas ang kanilang mga sandata bago pa man siya makahinga. Bumulwak ang dugo mula sa kanya na parang talon, at sa wakas, hindi na siya nakahawak pa. Nagsimula siyang mahulog mula sa langit at pagkatapos ay mabigat na dumaong sa bubong ng Imperial Sky Palace. Agad siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo ng tigre at umungal sa kalangitan habang itinataboy niya ang mga sundalo gamit ang kanyang mga paa. Nagkatinginan ang ibang mga sundalo na may takot sa kanilang mga mata nang makita nila ang mabangis na orihinal na anyo ng White Tiger King. Humanga sila na kaya pa rin niyang manghamon ng sobrang lakas sa lahat ng mga pinsala sa kanya. White Tiger King, sigaw ni Daryl na may luha sa mga mata. Ang White Tiger King ay umungal sa kanya na may determinasyon sa kanyang mga mata. Ito ang paraan niya para sabihin kay Daryl na umalis na siya. Sobrang pula ng mga mata ni Daryl. Galit na sigaw niya sa 9 na langit na emperador sa langit.
Babayaran kita kung may mangyari sa White Tiger King at Calore Phoenix. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mga mata, kinagat ang kanyang mga ngipin, at nagmamadaling pumunta sa likod ng Imperial Sky Palace. Ayaw niyang umalis, ngunit ang sakripisyo ng White Tiger King ay magiging walang silbi kung hindi niya gagawin. Isang napakalaking kumpol ng mga gusali ng palasyo na binubuo ng silid ng Nine Heaven Emperor at ang bilangguan ay nasa likod ng Imperial Palace. Nagdilim ang mukha ng siyam na langit na emperador sa banta ni Daryl. Paanong hahayaan ng pinuno ng rehiyon ng Diyos ang isang banta mula sa isang mortal na dumaan ng walang parusa? Tigilan mo siya, utos niya, at muling sumugod ang ilang libong sundalo kay Daryl. Maglinis ng landas para sa kanyang kamahalan. Sigaw ni Calore Phoenix, pinamunuan niya ang ilang daang demonyo upang hadlangan ang mga sundalo. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataong iyon para pumasok sa grupo ng mga gusali ng palasyo. Pagdating doon, huminga siya ng malalim. Sa wakas ay inalag ko na sila sa aking mga buntot. Sa parehong oras din na iyon, medyo kinakabahan siya. Kailangan kong magmadali. Hindi na magtatagal ang White Tiger King, Calore Phoenix, at ang iba pa. Bigla siyang nakaramdam ng mabangis na aura mula sa kanyang likuran, at agad siyang lumingon para tingnan ito. Nagulat siya sa nakita. Isang figure na nakasuot ng golden armor ang nakalusot sa barikada ng Calore Phoenix. Siya si Odlan, isa sa 6 na langit ng pagsugpo sa ilalim ng 9 na langit na emperador. Sa paghusga sa kanyang aura, siya ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Grunt. Daryl, ang lakas ng loob mong pakawalan ng mga demonyo at magdala ng kaguluhan sa Imperial Sky Palace. Akala mo ba ay ligtas ka dahil sa mga demonyong iyan na handang pagtakpan ka? Panunuyan ni Odlan nang maramdaman niya ang gulat ni Daryl. Mamatay ka na, sigaw niya habang sumusugod kay Daryl, na may hawak na itim na espada. Kabanata 3701. Nagmura si Daryl sa loob nang makita niyang si Odlan ang naniningil sa kanya. Walang pag-aalinlangan, nagpatawag siya ng bola ng Heavenly Sparrow Spiritual Flame at itinapon ito kay Odlan. Agad na tumaas ang temperatura sa paligid ng lumitaw ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame, at na-distort ang hangin. Napakunot ang noo ni Odlan nang maramdaman ang nakakapasong init. Hindi siya nang ahas na salubungin ito. Nang direkta at likas na lumipad sa gilid. Mabilis na sinamantala ni Daryl ang pagkakataong iyon para magtungo ng mas malalim sa mga gusali ng palasyo. Napamura at sumigaw si Odlan, sa tingin mo saan ka pupunta? Tapos, hinabol siya. Asterisk ng ina. Muling nagmura si Daryl, lampas sa pagkabalisa. Paano ko ililigtas si Master kung hindi ko man lang siya maalis? Hindi siya nakaimik dahil napakaraming gusali ng palasyo. Napakalaki ng hilagang mona ng Royal City ng Nine Mainland, ngunit mas malaki yun ng maraming beses. Ito ay hindi isang labis na pahayag upang sabihin na ito ay walang hangganan. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ni Daryl ang paglapit ni Odlan sa kanya. Pagkatapos, ang pinakamasamang bagay ay nangyari na walan siya ng lakas at hindi alam kung saan siya susunod na pupunta dahil hindi siya pamilyar sa lugar. Nang nagpapanik na si Daryl, nakita niya ang isang gusali ng palasyo sa harapan niya. Ito ay tumingin napakakaiba. Ang iba pang mga gusali ng palasyo ay gawa sa puting jade, ngunit ang isa ay itim. Pagdating niya, nakita niyang nakaukit ang gate ng ilang salita ay pinagbabawal na lugar, ang mga magtatangkang manghimasok ay mapaprusahan. Lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi siya nagdalawang isip na sumugod. Siya ay naranasan sa ganoong uri ng bagay, hindi na niya nabilang kung ilang beses na siyang nakapasok sa mga ipinagbabawal na lugar mula nang maging isang magsasaka, kaya't wala nang dahilan para magpanik. Natutuwa siyang malaman na bawal ang gusaling iyon dahil baka hindi maglakas loob na. Pumasok si Odlan. Nangangahulugan iyon na magiging ligtas siya pansamantala. Gaya ng inaasahan, hindi siya sinundan ni Odlan papasok ng gusali. Sa halip, nakatayo siya sa labas na may sandamakmak na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Nakahinga naman si Daryl nang makita iyon, at napangiti siya. Hindi ka papasok. Duwag. Nginisyan siya ni Daryl. Ano naman kung malakas siya? Hindi man lang siya naglakas loob na pumasok. Tumawa si Odlan at malamig na sinabi, patay ka na sigurado ngayong nakapasok ka na sa bawal na lugar. Hindi ko na kailangan pang magtaas ng daliri. Ano? Naguguluhan si Daryl.
Bigla siyang nakarinig ng malakas na aura na nag-iiba-iba sa itim na gusali. Lumingon siya sa likod at nagulat siya. Sa kanyang nakita, ang isang itim na puyo ng tubig ay patuloy na umiikot at nagbabago habang ang isang malakas na aura ay umusbong. Sa unang tingin, ang itim na vortex na iyon ay parang ang magulong puyo ng tubig na nag-distort ng espasyo, ngunit naramdaman ni Daryl na ang kapangyarihang tumatagos sa itim na puyo ng tubig na iyon ay mas kakaiba kaysa doon sa magulong puyo ng tubig. Ano yan? Isang teleportasyon na lagusan. Napaisip si Daryl ng tuluyan na siyang bumalik sa katinoan. Isang nakakakilabot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa itim na puyo ng tubig at binalot siya. Ang lahat ng iyon ay biglang nangyari, at wala siyang oras upang mag-react. Sa susunod na segundo, siya ay natangay sa itim na puyo ng tubig. Dapat lang sa iyo, bulong ni Audlan sa sarili. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hindi alam ni Daryl kung ano ang itim na vortex, ngunit alam ni Audlan na ang itim na puyo ng tubig ay konektado sa isang independenteng spatial space kung saan ang isang nakakatakot na pag-iral ay selyadong. Mayroong siyam sa bawat 10 pagkakataon, na si Daryl ay mamamatay kapag nilamon siya ng itim na puyo ng tubig. Kabanata 3702. Matapos siyang sipsipin ng itim na vortex ay naramdaman ni Daryl na parang umiikot ang langit. Maya-maya, nawala ang pagkahilo. Pagkatapos, iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata at agad na natigilan. Ang lahat ay madilim, na may kulay abo na paligid, walang hangganan at walang hangganan, na parang pumasok siya sa isang mundo ng kaguluhan. Ano ang lugar na ito? Nakatayo doon si Daryl na may pagtataka sa mukha. Pakiramdam niya ay pinigilan ng diwata niyang kaluluwa at hindi siya makapag-isip sa magulong mundong iyon. Para siyang bumalik sa isang mortal lamang, at iyon ay natakot sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng malalim na paghinga sa walang katapusang kadiliman. Nagulat siya, sumigaw siya ng biglaan. Sinong nandyan? Pagkatapos, sinundan niya ang ingay. May tao dito. Natigilan siya pagkatapos ng isang dosina o higit pang mga hakbang isang tao ang lumulutang sa gitna ng hangin sa dilim. Ang lalaki ay nakasuot ng basag ngunit malinis na itim na damit at tumingin sa paligid ng 35 taong gulang na may mga kol at gwapong katangian. Gayunpaman, mayroon din siyang masamang aura. Ang mga bagay ay hindi napabuti ng kanyang galit na mahabang puting buhok, na hindi mailarawang nangingibabaw. Nagkatinginan ng lalaki at si Daryl sa malayo. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago siya nagpakawala ng buntong hininga. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang taon, tao pala ang unang pumasok dito. Hindi malakas ang boses ng lalaki, ngunit mayroon itong hindi mapaglabanan na puwersa. Sa ilalim ng panggigipit na iyon, palihim na lumunok si Daryl at maingat na nagtanong, "Maaari ko bang tanungin kung sino ka at ano ang lugar na ito?" Humalaklak ang lalaki at sinabing, "Ako si Emperor Orlias. Kung tungkol sa lugar na ito ay isang lugar na nakalimutan ng rehiyon ng Diyos. Tinatawag ko itong Immortal Tomb." Natigilan si Daryl, at ang kanyang puso ay naging hindi maipaliwanag na tense. Ang pangalan ni Emperor Orlias ay parang nangingibabaw, walang duda na siya ay isang pambihirang tao. Gayunpaman, kung ang isang emperador ay nakulong doon, nangangahulugan ba iyon na si Daryl ay walang pagkakataon na makalabas? Pilit nang umiti si Daryl at magalang, na nagtanong, "Kamahalan, paano ako makakaalis sa lugar na ito? Lalong mas maganda kung ituturo mo sa akin kung saan ang daan." "Umalis ka sa lugar na ito." Tumingin si Emperor Orlias kay Daryl na may ngiti sa mukha na para bang nakarinig siya ng nakakatawang biro. "Medyo walang muwang ka talaga. Nakulong ako dito sa loob ng 30,000 taon, kaya ano ang magagawa ng isang mortal na katulad mo?" Nagsimulang yumangay ang utak ni Daryl, at nanlamig ang buong katawan niya. Sinabi ba niya na siya ay nakulong dito sa loob ng 30,000 taon? Gayunpaman, tila hindi ka ordinaryong tao mula nang narito ka. Magsagawa tayo ng isang mabilis na pagsubok upang makita kung ano ang napaka-espesyal sa iyo, nanunuyang sabi ni Emperor Orlias na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at kaagad, naramdaman ni Daryl ang malakas na enerhiya na nagpakulong sa kanya habang siya ay bumaril sa hangin. Parang may hindi kita na kamay na bumubuhat sa kanya. Kabanata 3703. Nagpanik si Daryl. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pressure ng nakakatakot na kapangyarihang iyon.
Ang iyong kamahalan, magkaroon ho kayo ng awa. Mamamatay ako kapag hindi mo binitawan. Pagmamakaawa niya sa mahina at paos na boses. Muntik na siyang umiyak. Ang bulok kong swerte lang. Akala ko, mapapawi ko si Odlan sa pagpunta dito pero mas malala pa ito. Ayokong mamatay dito. Hindi pinansin ni Emperor Orlias ang kanyang pakiusap habang hinihimok niya ang kanyang lakas na durugan si Daryl. Sabi niya sa sarili niya, kakaiba talaga ang batang ito. May diwata siyang kaluluwa kahit mortal siya. Ha! May kakaibang apoy pa nga siya. Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Ayos siya. Nararamdaman niya ang aking diwata na kaluluwa at ang aking kakaibang apoy. Biglang may nakita si Emperor Orlias at napasigaw siya sa gulat. Mayroon kang power of bird ancestor. Napaatras siya dahilan para mawala ng balanse si Daryl at bumagsak sa lupa. Paano yun? Isang mortal lang. Nakuha ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon. Pupuksain ko ang kaluluwang diwata mo kapag hindi mo sinabi sa akin ngayon. Utos ni Emperor Orlias habang nakatitig kay Daryl na may nagbabagang mga mata. Halo-halo ang nararamdaman niya sa sitwasyon at pilit niyang pinipigilan ang kagalakan sa puso niya. Si Emperor Orlias at ang Red Sparrow clan ay may napakalapit na relasyon. Matapos buksan ni Pangu ang mundo, 4 na magagaling na likas na hayop ang pinalaki sa pagitan ng langit at lupa, katulad ng Green Dragon, White Tiger, Red Sparrow, at Black Tortoise. Ang 4 na likas na espiritong hayop na iyon ay lubos na mayabang, at ang tanging taong makakapagpasuko sa kanilang 4 ay si Emperor Orlias. Nang makatagpo ng ilang problema si Emperor Orlias, kinansela niya ang relasyong Panginoon at tagapaglingkod sa pagitan niya at ng Red Sparrow Queen sa desperasyon. Gayunpaman, palagi siyang may espesyal na lugar para sa Red Sparrow Queen sa kanyang puso. Kaya, si Emperor Orlias ay hindi maaaring manatiling walang malasakit nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon kay Daryl. Alam niyang ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Red Sparrow Queen. Kakaiba talaga na ang isang tao ay magkakaroon niyan sa kanilang pag-aari. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang puwersang lakas ni Emperor Orlias. Binigyan ako ng Red Sparrow Queen yan. Pagkatapos, sinabi niya kay Emperor Orlias ang nangyari. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya ang ekspresyon ng Emperor. Meron ba silang espesyal na relasyon? Oo nga, nang malaman ang sitwasyon. Nang inag si Emperor Orlias, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit at dalamhati. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik siya sa katinuan at nagtanong, patay na ang Red Sparrow Queen. Tumango si Daryl. Oo, tinambangan siya ng kanyang nasasakupan, si Garuda, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ipasa sa akin ang power of bird ancestor. Pagkatapos, naging curious ang tono niya habang nagtatanong, kayo ba at ang Red Sparrow Queen? Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bago siya naputol ni Emperor Orlias. Kabanata 3704. Dati siya ay isa sa aking mga likas na hayop, malungkot na sabi ni Emperor Orlias. Pagkatapos ay binawi namin ang aming Panginoon at katulong na relasyon, at naisip ko na makikita ko siyang muli kapag nakalabas na ako sa libingan na ito. Nagdilim ang kanyang mukha, gulong-gulo ang isip ni Daryl habang nakatitig kay Emperor Orlias. Ano, ang Red Sparrow Queen dati ang kanyang likas na hayop. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Huminga siya ng malalim at nagtanong, kamahalan, paano ka na-trap dito? Mapait na ngumiti si Emperador Orlias na para bang ayaw niyang ilabas ang kanyang nakaraan. Pagkatapos, sinabi niya, natalo ako sa isang pastahan kasama ang aking kapatid na nakababata. Napakamot ng ulo si Daryl, nakababatang kapatid. Sumulyap sa kanya si Emperor Orlias at walang pakialam na sinabi, oo, ang aking nakababatang kapatid. Dati kami ay may parehong Panginoon, sinaunang ninuno, at may malapit na relasyon sa isa't isa. Siya ang sumuporta sa akin upang maging soberanya ng rehiyon ng Diyos noong ang mundo ay nahahati sa maka-Diyos na rehiyon, mundo ng tao, at mundo ng ghost. Huminga ng malalim si Daryl para itago ang gulat. Noong nasa godly region siya, narinig niya na ang ancient ancestor ang pinakamakapangyarihang Diyos pagkatapos ng heaven and earth blast. Hindi siya makapaniwala na ang Emperor Aurelian na nauna sa kanya ay ang alagad ng sinaunang ninuno. Habang iniisip iyon ni Daryl, patuloy na sinabi ni Emperor Orlias, mamaya,
ako ay naging soberano ng mga Diyos at nagsimulang bumalangkas ng mga sistema, tuntunin, at regulasyon upang pigilan ang mga Diyos. Sinabi ng nakababatang kapatid na ako ay masyadong mayabang at ang mga patakaran at ang mga regulasyong ginawa ko ay hindi gagana. Ang mga mata ni Emperor Aurelia ay kumikislap sa pagiging komplikado. Hindi alam ni Daryl kung ano talaga ang sinasabi niya, kaya nagtanong siya, bakit hindi ito gagana? Ngumiti si Emperor Orlias, ngunit may bahid ng pait sa kanyang ngiti. Bilang isang tao, dapat mong malaman na napakahirap para sa mga tao na makapasok sa rehiyon ng Diyos, at ang panuntunang ginawa ko noong panahong iyon ay ang rehiyon ng Diyos ay maaaring magtatag ng isang sekta sa mundo ng tao. Pagkatapos, bawat 10 taon, kami pipili ng mga elite mula sa human world para sumama sa amin. Tutol doon ang nakababata kong kapatid. Sinabi niya na karamihan sa mga tao ay sakam, at hindi ko dapat gawin iyon. Ayon sa kanya, dapat nating iwan ang mga tao upang mabuhay at mamatay ng mag-isa. Gayunpaman, tatanggapin namin ang isang tao kung siya ay nagsumikap na magsanay sa isang tiyak na antas ng paglilinang at nakalusot sa kawalan upang makarating sa rehiyon ng Diyos. Napuno ng emosyon si Daryl nang marinig iyon. Hindi niya alam na may nangyaring ganoon libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mundo ng mga cultivator sa mundo ng tao ay hindi magiging estado noon kung matagumpay na naisagawa ni Emperador Orlias ang kanyang plano. Anong nangyari sa kuya mo? Tanong ni Daryl pagkaraan ng ilang sandali. Pinag-isipan iyon ni Emperador Aurelia bago siya ngumiti ng mapait. Pagkatapos kong matalo sa pastahan sa kanya, binitawan ko ang aking posisyon bilang soberanya ng makadiyos na rehiyon. Noong nasa poder na siya, tinawag niya ang kanyang sarili na siyam na langit na emperador. Nagulat si Daryl. Emperor Orlias, nakababatang kapatid ay ang siyam na langit na emperador. Galit na galit siya nang maisip niya ang siyam na langit na emperador. Sa desperasyong umalis sa makadiyos na rehiyon, nagpanggap siyang emperador. Gayunpaman, inaresto ng Emperor ang Ghost Valley Sage upang protektahan ang kanyang reputasyon. Kabanata 3705. Pagkaraan ng ilang segundo, kumalma si Daryl at saka curious na tumingin kay Emperor Orlias. Kamahalan, ano ang pusta mo sa iyong nakababatang kapatid? Walang duda na natalo si Emperor Orlias sa taya. Kung hindi, hindi siya nanatili sa madilim at walang langit na immortal tomb na iyon. Gusto ni Daryl na malaman ang lahat. Pinag-isipan iyon ni Emperador Aurelia. Sandamakmak na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang iniisip ang nakaraan. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan niyang sinabi, nakipagpustahan kami ng aking junior na kapatid sa kalikasan ng tao. Naniniwala ako na ang mga tao ay mabait at masipag, ngunit naisip niya na ang mga tao ay sakam at masama. Para patunayan iyon, ikinulong namin ang isang tao sa isang masiglang prutas na kagubatan at pagkatapos ay binigyan siya ng isang banal na kapangyarihan ng lihim na manual na may isang diwata na nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras. Sinabi ko sa taong iyon na hanggat ginawa niya ang sinabi sa kanya, maaari siyang manatili sa makadiyos na rehiyon pagkatapos na linangin ang banal na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya dapat umalis sa kagubatan o kumain ng mga prutas. Pastahan ako na ang tao ay makikinig sa akin at magsumikap sa paglinang ng banal na kapangyarihan habang ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nagsabi na ang tao ay tiyak na kakain ng masiglang prutas. Siya ay natitiyak na walang sinuman ang makakalaban sa tukso na magdagdag ng 500 taon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkain ng prutas. Tumawa si Daryl at sinabing, at sa wakas, kinain ng tao ang sinapian na prutas. Eksakto, tumango si Emperador Aurelia, medyo complicated ang ekspresyon niya. Namitas ang tao ng spirited fruit at dinungisan din ang diwata. Kaya, natalo ako, siguradong matapang ang lalaking iyon. Kinain niya ang masiglang prutas at dinungisan din ang diwata. Napaisip si Daryl, natigilan. Ayon sa kasunduan, kailangan kong sirain ang aking diwata na kaluluwa at pagkatapos ay pumasok sa immortal tomb para sa pagninilay-nilay, at ang aking nakababatang kapatid na lalaki ang papalit sa aking pamumuno sa rehiyon ng Diyos. Hindi ako makapaniwalang 30,000 taon na ang lumipas ng ganoon lang. Malungkot na sabi ni Emperor Orlias. Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl, at nablangko ang isip niya. Si Emperor Orlias ay walang kaluluwang engkanto, ngunit napakalakas pa rin niya.
Nangangahulugan iyon na ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas nakakatakot kung siya ay nagtataglay ng isang diwata na kaluluwa. Pagkatapos, sinuri niya ang kwento at ang taya sa pagitan ni Emperor Orlias at ng Siyam na Langit Emperador at naramdaman niyang may mali tungkol dito. Hindi na kailangang maging malupit kapag nakipagpustahan sa kapatid. Bakit kailangang sirain ng talunan ang sarili niyang diwatang kaluluwa at pumasok sa isang madilim na lugar tulad ng Immortal Tomb para sa pagmumuni-muni? Nagplano ba ang Nine Heaven Emperor na nakawin ang trono kay Emperor Orlias? Kamahalan, naisip mo na ba na ang iyong junior na kapatid ay gumawa ng ilang malilim na trick sa panahon ng taya? Naging solemn na ang ekspresyon ni Emperador Aurelia. Anong ibig mong sabihin? Pag-isipan mo ito. Walang ordinaryong tao ang kakain ng masiglang prutas at dudumisan ang engkanto kung binigyan mo sila ng babala. Alam nilang ang kahihinatnan ay hindi isang bagay na kanilang kakayanin. Hinala ko na ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ay gumawa ng mga trick sa tao, at iyon ang dahilan kung bakit ka natalo ng husto. Pinagmasdan ni Daryl ang ekspresyon ni Emperor Orlias pagkatapos niyang sabihin ang huling pangungusap. Nanatiling tahimik si Emperador Aurelia, malalim ang iniisip. Siya nga pala, Kabanata 3706. Pagkaraan ng ilang minuto, may pumasok sa isip ni Emperor Orlias, kaya tinanong niya si Daryl, nabanggit mo na nakuha mo ang Power of Bird Ancestor sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo. Ano ang lugar na iyon? Ang makadiyos na rehiyon ay naglunsad ng isang makadiyos na labanan at tinataka ng lahat ng lahi ng demonyo, kabilang ang 4 na likas na hayop at iba pang mga engkantadong hayop. Kumunat ang noo ni Emperor Aurelia. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit sa pagkakaalam ko, nagsimula ang makadiyos na rehiyon ng makadiyos na labanan dahil ang 4 na likas na hayop ay tumangging magpasakop sa kanila. Dahil doon ay labis na nagalit ang Siyam na Langit na Emperador, patuloy na pagsasalita ni Daryl. Ang mukha ni Emperor Orlias ay agad na naging madilim, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit. Natigilan si Daryl at mabilis na nagtanong, anong problema, kamahalan? Hindi na napigilan ni Emperador Aurelia ang kanyang galit. Pagkatapos kong matalo sa taya at isuko ang aking posisyon, ipinangako sa akin ng aking nakababatang na kapatid na lagi niyang pananatilihin ang balanse sa rehiyon ng Diyos at hindi siya gagamit ng puwersa ng madali. Hindi ko inaasahan na maglulunsad siya ng isang makadiyos na labanan pagkatapos kong pumasok sa Immortal Tomb para pilitin ang 4 na likas na hayop na magpasakop sa kanya. Pinayuhan ako ng 4 na likas na hayop na huwag maging walang muwang na isuko ang aking posisyon pagkatapos kong matalo ang aking taya, at sa hitsura nito, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay naglunsad ng makadiyos na labanan dahil hindi siya nasisiyahan sa suporta nila sa akin. Napabuntong hininga si Daryl nang marinig iyon. Hindi pa rin matanggap ni Emperor Orlias ang katotohanan na ang Nine Heaven Emperor ang sadyang gumawa ng taya para pilitin siyang bumaba sa pwesto para makapaglunsad siya ng makadiyos na labanan para itatag ang kanyang kapangyarihan. Ang sitwasyon ni Emperor Orlias ay ang ehemplo ng pagiging malalim sa bagay na hindi niya makita ng malinaw. Gayunpaman, huli na ang lahat. Si Emperor Orlias ay galit na galit at labis na nagsisi. Mga G***Go. Dapat nakinig ako sa 4 na likas na hayop at nanatili sa posisyon ko. Hindi ako makapaniwala na niloko niya ako sa loob ng 30,000 taon. Hindi alam ni Daryl kung matatawa o maiiyak. Sinubukan niyang aliwin siya sa pagsasabing, kamahalan, hindi pa huli ang lahat. Pinalaya ko na ang mga demonyo sa lugar kung saan sila banihag. Sky Palace. Bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito para itigil ang labanan dahil naisip mo na ang lahat? May pag-asa ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya iyon. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noong pumasok siya sa Immortal Tomb. Wala siyang ideya kung paano umunlad ang sitwasyon sa Imperial Sky Palace at nagtataka siya kung ano ang kalagayan ng White Tiger King at Kalori Phoenix. Natitiyak niyang magbabalik ang mga bagay sa tulong ni Emperor Orlias. Mapait na ngumiti si Emperor Orlias at umiling. Sinabi ko na nang ana hindi ko kayang lumabas nang wala ang diwatang kaluluwa. Andito na ako 30,000 taon na, kaya ano ang dahilan at napaisip ka na matutulungan kita para makatakas? Nauwi sa kawalan ng pag-asa ang pag-asa ni Daryl nang marinig iyon. Ibig sabihin ba, dito rin ako makukulong ng tuluyan? Pero, nang makaramdam ng panlulumo si Daryl,
narinig niyang tumulim ang tono ng boses ni Emperor Orlias habang sinasabi niya, "Ikaw naman, nagtataglay ng kaluluwang engkanto. Ibig sabihin, may pagkakataon na makaalis ka. Gayunpaman, ang iyong kapangyarihan ay masyadong mahina." Muli siyang pinagmasdan ni Emperor Orlias at nagpatuloy sa pagsasabing, "Mayroon kang kapangyarihan ng ninunong ibon, at pinagtagpo tayo ng tadhana. Mula ngayon, ipapasa ko sa iyo ang Nine Heavens Holy Profound Art. Sana ay maunawaan mo ito ng mabuti. Makakaalis ka na sa Immortal Tomb pagkatapos mong linangin ito." Kabanata 3707. Natigilan si Daryl, at nakatingin siya kay Emperor Orlias ng blanko habang ang hindi maipaliwanag na ecstasy ay tumaas sa kanyang puso. Sa pangalan pa lang, masasabi na niya na ang paraan ng paglilinang ay magiging kahanga-hanga. Agad na nahulaan ni Emperor Orlias kung ano ang iniisip ni Daryl mula sa kanyang ekspresyon. Ngumiti siya at sinabing, "Ang Nine Heavens Holy Profound Art ay ipinasa sa aking nakababatang kapatid na lalaki at sa akin mula sa kanununuan. Bibigyan ka nito ng napakalaking kapangyarihan, kaya kailangan mong gamitin ito ng mabuti pagkatapos mong matutunan ito, maunawaan." "Naiintindihan ko." Tuwang-tuwang tumango si Daryl. Akala niya ay makakapaghintay lang siya sa kamatayan kapag natrap siya sa Immortal Tomb, kaya nagulat siya nang magkaroon ng pagkakataon na maging alagad ni Emperor Orlias. Ito ay tulad ng paghahanap ng liwanag sa dulo ng isang lagusan, at ang lahat ay parang surreal sa kanya. "Masyado pang maaga para magdiwang," seryosong sabi ni Emperor Orlias. "Hindi. Lahat ay natututo ng Nine Heavens Holy Profound Art. Kahit na mayroon kang kaluluwang diwata, hindi sapat ang iyong pangangatawan. Kailangan mo ang 5 elements tempered body para magawa ito. Pagkatapos, magkakaroon ka ng katawan ng isang santong Diyos, upang linangin ang Nine Heavens Holy Profound Art." Natigilan si Daryl. "Ano ang 5 elements tempered body?" tanong niya. "Ang 5 elements tempered body ay upang pasiglahin ang iyong pangangatawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 5 elemento," nag-iisip na sagot ni Emperor Orlias. Tumango si Daryl at sabik na sabi, "Tara na't gawin natin." Nang makita ang kanyang ekspresyon, ngumiti si Emperor Orlias at sinabing, "Kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip. Ang pag-temper sa iyong katawan gamit ang 5 elemento ay hindi isang lakad sa parke. Kailangan mong tiisin ang hindi maisip na sakit." Nagnganga ang ngipin ni Daryl at tumango. "Kaya ko yan. Kahit anong makaalis dito, mabuti." Itinaas ni Emperor Orlias ang kanyang kamay, at biglang, ang buong kulay-abong espasyo sa kanilang paligid ay na-distort at mabilis na nagbago. Kasabay nito, si Daryl ay kinaladkad sa hangin ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang dagat ng apoy ang nabuo sa sumunod na segundo, mabilis na binalot si Daryl. Ang dagat ng apoy na iyon ay nabuo ng 5 elementong apoy na umiral lamang sa rehiyon ng Diyos. Naglalagablab ang apoy, at namumula ang buong katawan ni Daryl. Gayunpaman, taglay niya ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame, kaya hindi siya nataranta. Ang kaunting sakit na iyon ay lubos na natitiis. Pagkaraan ng ilang oras, tuluyang nawala ang dagat ng apoy, matagumpay na naipasa ni Daryl ang unang pagsubok sa elemento. "Hindi masama." Tumango si Emperor Orlias bilang pagsang-ayon. "May kakaiba kang apoy sa iyong katawan, kaya madali kang makalusot sa kapangyarihan ng apoy na iyon. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat sa susunod na elemento." Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang kanilang paligid ay naging mundo ng yelo at nyebe. Nanginginig si Daryl sa sobrang lamig. Yung tipong tumagos hanggang sa buto. Tangina, sobrang lamig. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Ito ay matitiis sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay lumalamig at lumalamig. Ang walang katapusang sipon ay sumalakay sa kanyang katawan, at nagsimula siyang mapasigaw sa sakit habang hinihimok niya ang kanyang diwatang kaluluwa na in-neutralize ang lamig. Gayunpaman, narinig niyang sumisigaw si Emperor Orlias. "Huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para makontrol ito. Kung hindi, mabibigo ang body tempering. Ang tanging magagawa mo lang ay tiisin ito." Agad na tumigil si Daryl sa paghihimok sa kanyang diwatang kaluluwa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang lamig. Ang mga segundo ay daang lumipas, at ang 5 elemento ng tempering ay natapos na rin pagkaraan ng ilang oras. Si Daryl ay basang-basa sa malamig na pawis.
Ang kanyang mukha ay mapotla, at siya ay mukhang hindi maipaliwanag na kahabag-habag. Parang kagagaling lang niya sa kailaliman ng impyerno. Magaling. Tiningnan siya ni Emperor Orlias na may matinding paghanga. Mukhang pambihira ka talaga na madaanan mo ang 5 elemento ng napakaswabe. Ngayon ituturo ko sa iyo ang 9 Heavens Holy Profound Art. Dapat mong alisin ang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan at tumuon sa pag-unawa sa mga ito. Kabanata 3708. Binibigkas ni Emperor Orlias ang mnemonic rhyme na kabisado ni Daryl. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, umupo ng magkakrus ang mga binti, at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Samantala, pabalik sa Imperial Sky Palace, ang mga demonyo at ang mga mula sa makajos na rehiyon ay nakarating na sa dulo ng matinding labanan. Ang White Tiger King, Calori Phoenix, at iba pang mga demonyo ay napuno ng dugo at halos wala ng lakas para lumaban. Biglang lumitaw ang isang general nang wala sa oras at inatake ang likod ng White Tiger King. Narinig niya ang pag-ungol ng White Tiger King, at ang malaking figure ay bumagsak sa lupa, ganap na na-demoralized. White Tiger King, sumigaw si Calori Phoenix at ang iba pang mga demonyo. Sinamantala ng iba pang mga sundalo at general ang pagkakataong iyon para pigilan si Calori Phoenix, at marami sa mga demonyo ay nakagapos na. Tapos na, ang mga mata ng White Tiger King ay puno ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Nang umalis siya sa lugar kung saan siya banihag, naisip niyang magagawa niyang ayusin ang dating puntos sa 9 Heaven Emperor, ngunit sa huli, nabigo siya ng husto. Sa kabutihang palad, nakatakas si Daryl sa oras, at dapat ay nakarating na siya sa Ghost Valley Sage noon. Isang malamig at mayabang na ngiti ang sumilay sa mukha ng 9 Heaven Emperor. Mabilis na lumapit sa kanya si Odlan at magalang na sumigaw, "Kamahalan, nahuli na lahat ng demonyo." Tumango ang 9 Heaven Emperor. Tapos, may naisip siya. At paano naman si Daryl? Pumunta si Daryl sa Immortal Tomb. At malamang patay na, agad na sagot ni Odlan. Lumambot ang ekspresyon ng 9 Heaven Emperor. Ang Immortal Tomb ay isang malayang espasyo na nagmula sa pagbubukas ng langit at lupa. Ang kapaligiran sa loob ay malupit at lubhang mapanganib. Nakulong din doon si Emperor Orlias. Siya ay dapat na bumaba sa kabaliwan pagkatapos ng 30,000 taon. Sa ilalim ng mga kalagayang iyon, garantisado ang pagkamatay ni Daryl. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin sa lahat ng mga demonyong iyon? Tanong ni Odlan sabay turo sa White Tiger King at sa mga subordinate nito. Ihanda ang Heaven Punishment Platform, sabi ng 9 Heaven Emperor na walang pinapalampas. Oo, kamahalan. Sagot ni Odlan at mabilis na tumungo para gawin ang paghahanda. Makalipas ang 4 na oras, isang malaking platform ng pagpapatupad ang itinayo. Ang White Tiger King, Calori Phoenix, at iba pang mga demonyo ay lahat ay nakatali at dinala doon. White Tiger King, Black Tortoise King, wala ka pa ring kalaban-laban sa akin kahit na tumakas ka sa lugar kung saan ka nakulong. Malamig na sabi ng 9 Heaven Emperor. Malamig na sumangot ang White Tiger King at hindi na nagsalita pa, habang ang Black Tortoise King at Calori Phoenix ay nakatitig lang ng manhid sa harap nila. Nagdilim ang mukha ng 9 Heaven Emperor. Mabuti kung gayon. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang kamatayan na gusto mo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Sa isang iglap, ang langit at ang lupa ay nagbago ng kulay, at ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, ang kulog at kidlat ay pamunit sa mga anino sa pagitan ng mga kumukulong ulap. Ipinatawag niya ang Heavenly Thunderbolt upang lipunin ang lahat ng mga demonyo upang maiwasan ang mga ito na gumawa ng gulo sa hinaharap. Ang lahat ng mga demonyo, kabilang ang White Tiger King at Calori Phoenix, ay nanginig nang makita nila ang Heavenly Thunderbolt. Kabanata 3709. Nang ang mga Enchanted Beast, ang White Tiger King, Calori Phoenix, at iba pa ay umabot na sa isang tiyak na antas ng cultivation, kailangan nilang malampasan ang isang sakuna, kaya alam na alam nila ang kapangyarihan ng Heavenly Thunderbolt. Matapos ang ilang araw at gabi ng matinding labanan, halos naubos na ng White Tiger King, Calori Phoenix, at Black Tortoise King ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, imposible para sa kanila na makayanan ang pambobomba ng Heavenly Thunderbolt.
Walang pag-aalinlangan na matatapos ito sa pagiging abo nila. Mapula ang mukha ng haring puting tigre, ngunit determinado ang kanyang mga mata sa harap ng kamatayan. Nang makita ang kulog at kidlat sa itaas ng kanyang ulo, ang mga mata ng White Tiger King ay namumula sa dugo habang ipinagmamalaki niyang sinabi, "Hari ng itim na pagong, Glory Phoenix, kahit natalo tayo sa labanan, maaari tayong magpahinga sa kapayapaan dahil alam nating nakipaglaban tayo ng buong tapang hanggang sa end. Buong tiwala ako na babalik ang kamahalan Daryl at ipaghihiganti tayo." Tsaka konting kulog at kidlat lang. Para siyang baliw nang sabihin iyon, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagiging suwail. Tumango ang Black Tortoise King at Glory Phoenix bilang pagsang-ayon. "Tama ka, ginawa namin ang aming makakaya, at wala kaming pinagsisisihan sa pagkamatay. Ipaghihiganti tayo ng kamahalan Daryl. Kahit natalo kami sa labanan, marami rin kaming mga sundalo at general na naalis. Alam ko na, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi." Nagkatinginan ng White Tiger King, ang Black Tortoise King, at Glory Phoenix na may ngiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, talagang, nakaramdam sila ng hindi kapani-pani walang panghihina ng loob. Nadismaya sila sa pag-aakalang hindi nila magawa ang lahat ng gusto nila matapos silang tuluyang umalis sa lugar kung saan silang lahat ay banihag. Sa loob ng ilang sandali, isang mapurol na kapaligiran ang sumalubong sa buong platform ng pagpapatupad. Maging ito ay ang White Tiger King, ang Black Tortoise King, o Glory Phoenix, bawat isa ay nagpakita ng kawalang takot sa kanilang mga mata at desperasyon sa kanilang mga puso. "Oh, itigil mo na ang pagyayakap mo at mamatay ka na." Ang Nine Heaven Emperor ay nanunuya at iwinagayway ang kanyang kamay upang ibagsak ang Heavenly Thunderbolt. Sa isang iglap, isang bitik ng Heavenly Thunderbolt ang bumaril mula sa kumukulong madilim na ulap at bumagsak ng husto sa execution platform. Bumaba ito na parang nakakagulat na sinag ng liwanag na nag-uugnay sa langit at lupa. Ipinikit ng White Tiger King at ng iba pa ang kanilang mga mata, naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Pinanood ng mga opisyal, general, at mga sundalo ang lahat ng iyon na may malamig na ekspresyon. Naisip nila na ang lahat ng mga demonyo doon ay karapat-dapat na mamatay dahil sa pagpukaw sa Nine Heaven Emperor. Biglang isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang nagmula sa gusali ng palasyo sa hindi kalayuan. Ang alulong na iyon ay hindi bababa sa kulog na umaalingaw-ngaw, na nakagugulat sa mundo. Ano sa lupa ang nangyayari? Natigilan ang lahat nang lumingon sila sa direksyon ng dagandong. Natahimik sila nang umusok ang usok mula sa palasyo, na naging makukulay na mapalad na ulap. Nakatitig dito ang lahat, nagtataka tungkol sa malakas na mandirigma na dumating. Sa gitna ng pagkabigla, naramdaman nila ang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan mula sa langit at lupa na patuloy na nagsanib sa makulay na mapalad na mga ulap. Ang malakas na aura ay nagpabilis ng tibok ng kanilang puso sa kanilang mga dibdib. Ang Nine Heaven Emperor ay may same time na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi maaaring tama iyon. Napakakaunti sa rehiyong makajos ang maaaring mag-utos ng makulay na mapalad na ulap. Bukod sa akin, nariyan si Emperor Orlias, na nakulong sa Immortal Tomb sa sandaling iyon. Kabanata 3710. Ngunit siya ay nakulong sa loob ng 30,000 taon ng walang kaluluwang diwata, at kung wala iyon, imposibleng makalabas. Naisip ng siyam na langit na Emperador. Naghinala siya at tinanong si Odlan, "Sigurado ka bang nakapasok si Daryl sa Forbidden Area?" Natigilan din si Odlan at nagsimulang magpanik. "Oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata." Walang alinlangan na siya ay natangay sa Immortal Tomb. Pagkatapos, nag-isip siya saglit bago sinabing, "Kamahalan, kahit na hindi siya natangay sa Immortal Tomb, hindi niya magagawang itaas ang makulay na mapalad na ulap." Habang nagsasalita siya, ang makulay na mapalad na ulap ay lumundag patungo sa kalangitan sa itaas ng execution platform ng napakabilis ng kidlat, at kaagad, ang Heavenly Thunderbolt ay naglaho ng may dagandong. Kasabay nito, ang makukulay na mapalad na ulap ay dahan-dahan ding nagkalat. Pagkatapos, tahimik na lumutang pababa ang isang gwapong figure na may mga pinate na katangian. Si Daryl yun. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang gintong halo, na patuloy na umaalingaw ng mga alon ng kapangyarihan, na lubhang nakakatakot.
Kalahating oras ang nakalipas, matagumpay niyang naintindihan ang Nine Heavens' holy profound art sa Immortal Tomb, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa tulong ni Emperor Orlias, maayos niyang nakaalis sa Immortal Tomb. Nais niyang isama si Emperor Orlias, ngunit hindi siya makaalis nang wala ang kanyang diwatang kaluluwa. Walang choice si Daryl kundi ang mag-atubiling makipaghiwalay sa kanya. Nagkagulo ang buong Imperial Sky Palace. Ang mga demonyo, lalo na, ay naging labis na nasasabik, at sila ay nakangiti. Tuwang-tuwa ang White Tiger King. Ngumiti siya kay Daryl at sinabing, "I knew that His Excellency will come back." Ang Calori Phoenix at ang Black Tortoise King ay dinaig din sa emosyon. Gayunpaman, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa panig ng makadiyos na rehiyon. Ang mga opisyal, general, at mga sundalo ay nakatingin kay Daryl ng walang laman, at saglit, hindi maproseso ang kanilang nakikita. Ilang araw na lang simula nang makita ko ang batang iyon. Paano siya naging napakalakas sa ganoong kaikling panahon? Itinaas niya ang makulay na mapalad na ulap at madaling nalabanan ang Heavenly Thunderbolt. Nakatitig din si Odlin kay Daryl ng blanco. Nagsimulang lumabo ang utak niya. Impossible. Imposibleng nakalabas siya sa Immortal Tomb. Tiningnan ng mabuti ng Nine Heaven Emperor si Daryl. Bakas sa kanyang mga mata ang kanyang pagkagulat. Mapalad ang batang iyon na nakalabas ng buhay sa Immortal Tomb. Taglay niya ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon. Wala siyang maisip na ibang paliwanag. Habang umaaligid siya sa himpapawid, sumigaw si Daryl patungo sa White Tiger King, Calori Phoenix, at sa iba pa. Paumanhin, nahuli ako. Ang galit sa kanyang puso ay damaloy nang makita niya na ang White Tiger King, Calori Phoenix, at ang iba pang mga demonyo ay nakagapos, lahat sila ay mahina at malubhang na sugatan. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang kanyang tingin sa Nine Heaven Emperor. Sabi niya, "Nine Heaven Emperor, palayain mo sila ngayon. Kung hindi, gibain ko ang iyong Imperial Sky Palace." To be continued. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.